Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman kami ang inyong tambalan. This is Mon Ilagan. And of course, ang aking partner. Pakilala ka muna, partner. Magandang araw pala sa iyo. Yan. Hello, magandang araw. Partner mo, no? Magandang araw din sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-sunod, taga-panood, taga-pakinig ng Nueve para Nuevo. Ito po ay isang bagong episode na ihahatid namin sa inyo ngayong araw na ito. Oo. Welcome to our program. Alam mo, partner, very interesting itong pag-uusapan natin ngayon sapagkat pag nagpunta ka nag-search ka sa social media, no? Makikita mo ando ng mga larawan, ng mga pictures ng mga nagsipagtapos na mga estudyanteng Pilipino. Oo nga, tamang-tama. Elementary, high school, college, tapos very proud ang parents kasi cum laude, magna cum laude, etc., di ba? At yes, nakakatuwa naman yan sa bahagi natin na parents. Pero, alam mo, magandang pag-uusapan natin ngayon ang kalidad ng ating edukasyon. The quality of education in the Philippines. Kasi, alam mo naman, partner, di ba? Ang gobyerno natin, ang pamahalaan natin ay merong responsibilidad na ipapag-aralin lalong-lalo na ang mga batang mahihirap na hindi kaya sa mga state universities and colleges. At naging batas na ay 2017 pa ito. Ito yung Republic Act 10931, a law that provides free tuition and other fees from state universities and colleges. Di ba? yes, So, yes, maganda tama. nasusunod, partner. Alam mo, mahigit 2,000 na ang nakikinabang dito. But aside from that, meron din tayong problema sa edukasyon, partner. Kulang sa textbooks, kulang sa competent teachers, kulang sa classrooms, may corruption, etc., etc. So, itong pag-uusapan natin. May pag-asa pa ba tayo dito? The state of Philippine education. Partner. Yes, and siguro para lang maunawaan din ng ating mga tagapakinig, ano naman ang connection nito sa Nueve para Nuevo? Well, kung napanood niyo po yung aming test broadcast, no, tsaka yung aming discussion nung nakaraang episode, yung Nueve para Nuevo po ay tungkol sa siyam na pangarap para sa isang bagong bayan natin dito sa Pilipinas. No? 9 Dreams for a New Philippines. At ito po, yung tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa unang dream na nandoon, which is under yung pinaka-kategorya ng edukasyon. Yan, no? Kasi sinasabi natin na pinapangarap natin, gusto natin makita na na lahat ay may garantiya na magkaroon ng quality education. No? Siguro maganda itingnan din natin yung version nito ng Tagalog, kasi doon mas malaramdaman natin, sabi dito garantisadong makakakuha, ng kalidad na edukasyon. Tapos dapat merong sapat na environment, para magpatuloy lang sila sa pagsasaliksik, pag-aaral, para mapabuti yung kanilang sarili. Kasi dapat gano'n, bawat bagong Pinoy ay may paghahangad, na patuloy na pahusayin yung sarili, para hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya at para na rin sa ibang tao. Yan. So, ngayon partner, meron tayong inimbitang guest at imported to, galing pa ng US So, we're very pleased, so tawagin natin siguro yung Pinoy. Imported galing ng US pero Pinoy. Pinoy na Pinoy. Oo. Na nagpakilala sa Amerika, gumawa ng pangalan. Yes. Diba? At hindi lang Pinoy, kundi bagong Pinoy ito, Kasi they embody the ideas of what an ulirang Pilipino is. So tawagin natin yung una nating guest, siya yung founder ng Click Me o yung Click Mobile Education, she's based in Las Vegas. USA, siguro siya na rin magpapaliwanag kung ano ba yung Click Me, So, tawagin natin si Rose Cabrera. Hi, Rose. Hello. Welcome to our show. Hello. Magandang umaga ba sa inyong lahat? Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Yes. Hi, Rose. Kamusta ka? I'm good. Thank you, Napakaganda naman ng ginagawa nyo. Congratulations. Tawagin din natin yung ating isa pang guest, ano naman to, from Virginia, USA, Wow. Siya yung founder. Pilipino pa rin yan, Pilipino pa rin. Pinoy na Pinoy. Oo. Alam mo naman ang tayo mga Pilipino, diba? Pinoy pa rin saan man makarating, di ba? Sabi natin. So,
ito naman, yung susunod nating guest ay founder ng Tag Pros Education, sa base sa Virginia, as I've said. So tawagin natin si Chris, Christian Manansala. Hello, Chris. Welcome to our show. Magandang araw. Nakamute ka, Chris. Hi, Chris. Good morning. Ay, Palinig magandang mo lang araw sa po sa Yun. inyong lahat. Magandang Oo. araw po sa inyong lahat. At Mon, Boogie, Rose, magandang araw. At magandang araw sa inyong mga tagapakinig. Isang malaking karangalan na mapasama rito sa inyong napakagandang show. At I congratulate you for your effort. And thank you for joining us, Chris and Rose, no? Partner, Yes. una ako magtatanong kasi una ako na-intriga dun sa una ko nabasa, no? Ang ganda dahil ang problema nga natin tungkol sa edukasyon, maraming batang mahihirap. At ang reklamo nito, mga parents na hindi makapagpaaral sa kanila. Nakita natin na may mga organisasyon na like Click Me and Tag Pros about this, no? Click Me, na-intriga ako dyan, Rose. Can you tell us something about Click Me? Yes, Aimon. So Click Me has actually been maybe mga 8 years na siya in the making, no? From Geekonomics. Kasi feeling namin what we're doing in Geekonomics is providing livelihood opportunities to address poverty. Pero we realized mga 2014, hindi enough. Parang we need to do something to address the education crisis in the Philippines. And then one of our team members brought to our attention the super disturbing dropout rate ng ating mga Pilipino, no? Parang over 30% of the Filipinos don't finish high school. And, although very admirable yung ginagawa ng DepEd, merong Bureau of Alternative Learning System, parang hindi enough. Kasi as it is nga, yung overall problem ng formal education, napakahirap na. So we decided to focus on that niche, yung mga dropouts. And that's what ClickMe is doing. We're a facilitated alternative learning system helping the dropouts complete the ALS requirements ng DepEd para makakuha sila ng high school equivalent diploma at the same time, makakuha sila ng basic digital literacy skills and life skills na very important in today's digital economy, no? Kasi nga, parang nakalimutan. So, very Partner, basic. under ALS kasi, no? Di ba, nung tayo ay nasa pwesto rin, so may programa ang mga local governments dyan, Alternative Learning System, in coordination with DepEd, of course. Ano. So, you offer also mga technical and vocational courses, no? Mga We're short actually- courses can actually help. Yeah, we see ourselves more as supplementing. We're not, parang sinusupport namin, sinistrengthen namin yung ginagawa ng DepEd-ALS at ng mga existing technical providers like TESDA, ganun, parang more of bridging kami. Kasi nga, okay, you have all these technical skills, pero paano mo yung gagamitin sa buhay mo, no? So, we have what we call the Global Learning Exchange na kinoconnect namin yung mga learners sa taong kagaya ko, no, all over, outside their communities. And tuloy mas nagiging practical, mas nagiging relevant yung mga natututunan nila. And the connection, it's really facilitating meaningful connections. We think that's very important because, in our Philippine society, there's such a wide gap between the AB and the DE. And somehow ClickMe is trying to address that by just in our own little way, connecting you with one person, two people, one community, and learning more about their lives. So in essence, enriching each one. You're not just helping the poor, but you're also being enriched yourself. So, holistic. Partner. Yes. Yeah. Well, just to put a little bit of context, yung binanggit kanina ni Rose na Geekonomics, that's one of our programs ng Gawad Kalinga, no? Para lang para sa kalaman ng ating mga siguro tingnan naman natin doon sa kabilang side naman ano naman yung Tag Pros Chris, can we hear what Tag Pros is about? Unang-una sa lahat, again, maraming salamat sa pag-imbita nyo. Ang Tag Pros ay acronym, no? Talented and Gifted Professionals. No? Nag-start kami nung pandemic, at the height of the pandemic, as a non-profit, Tag Pros Children, kasi nakita namin yung problema sa Pilipinas na ang daming mga teachers na nahihirapan magturo online, di ba? Nagkaroon tayo ng closure, school closure, nagkaroon tayo ng yung mga teachers nasa bahay, yung mga bata nasa bahay, hindi makapag-aral yung mga bata dahil yung mga teachers hindi marunong mag-integrate technology. No?
Tapos, nagkaroon kami ng mga program dyan in coordination with many huge companies, Globe, PowerMac. Bumigay kami ng mga iPad sa probinsya, no, yung mga bata doon, lalong kawawa, di ba? Yung mga remote areas. At nag-provide kami ng mga professional development trainings, no, integrating technology into education sa maraming social media like Facebook, YouTube. Type mo lang yung pangalan namin, lalabas yan. Lahat ng gusto mo, from STEM to social emotional learning, to robotics, to math, mathematics, science, lahat lalabas yan. And then right now we started this startup called Tagpros Education. We are creating technology products like AI generated technology products like Gabay. Gabay means guide for teachers, para magkaroon sila ng mga tools, to create lesson plans, to create formative assessment, to create even to help them in their administrative tasks. So yan yung mga pangarap namin kasi naniniwala kami na ang kalidad na edukasyon ay manggagaling sa mga guro. Kung mahina ang guro, mahina ang mga bata. Simple lang yan. Lahat ng studies from UNESCO to USAID, lahat teacher-centered lahat. Even ADB. Partner. Yes. Yeah. Partner. Kung magtanong, go ahead. Hindi, yung Tagpros ang ginagawa is focusing on the teacher, uplifting the teachers, So siguro maganda, alam nyo, mabigay ko lang yung konteksto nung bakit ba namin ito ginawa itong programa na to, Gusto kasi namin dito na makapagdala ng mga guests, na nakikita namin na gumagawa na sila ng mabuti para sa bansa, pero gusto pa din namin palakihin yung pwedeng gawin, So that's why ang isang objective namin dito is to bring 2 or more guests para makahanap meron bang synergy, Kasi siyempre wala namang perpektong organisasyon So maaring yung kahinaan ng isa kalakasan ng isa. So pagka napagtagpo namin kayo dito, baka meron tayo mabuong mas malaking programa o proyekto na mas makakatulong para sa bansa. So yun yung aming pinaka objective. Yung nabanggit mo na paano na anong klase yung mga yung mga professional ang tawag dito training na binigay sa mga teachers. I understand na yung una sinabi mo yung tungkol sa paggamit ng teknolohiya. Meron pa bang mga ibang mga ginawa ang Tagpros? Yeah, meron classroom management, marami mga teachers na nahihirapan na umaayaw na sa pagtuturo dahil ang titigas ng ulo ng mga bata, hindi marunong sa structured classroom, hindi mapasunod yung mga bata, umaayaw na sila. Pangalawa, yung social emotional learning. Pagkatapos ng pandemic, kawawa naman, yung iba nag-aalaga ng bata sa bahay, nagtitinda, nag-aalaga ng asawa, nagtuturo, ang daming ginagawa. So kailangan gawing mas mas magkaroon sila ng yung mental health nila, pinangangalagaan namin, nagbigay kami ng mga mental health trainings online. At the same time, of course, yung skill nila, we would like the teachers to develop their skills, in terms of integrating various type of technologies, Ngayon, ang bilis ng rapid changing world na tayo Pag hindi ka makasabay, obsolete ka agad. So kailangan lagi ka dapat updated sa nangyayari sa buong mundo dahil lalo na ngayon AI industry na at pag hindi ka nakasabay mahirapan ka. At pang-apat yung tuturo ng mga teacher, interpersonal, intrapersonal, lahat 'yan yung pakikideal niya sa kapwa niya, colleague niya, sa mga bata, sa mga magulang, tinuturo din namin 'yan. Maganda ito, partner, kasi unang-una, number one, you really have to improve the technology. Andun kasi Correct. pag wala talaga sa technology, mukhang maiiwan tayo. Like for example lang, sa mga internet natin dito sa Pilipinas, di ba? Very depressing. May mga sad stories ng mga estudyante because hardly, ang hirap, napakamahal magbayad ng mga internet, walang internet, walang interconnectivity sa bundok. So may mga nadidepress, So maganda itong ino-offer ng Tagpros sa ClickMe. Pero ang ganda kasi yung organization ng ClickMe at saka si ClickMe para dun sa mga mga apps pa and pagtulong dun sa mga mahihirap na estudyante, ilapit pa yung ilang mga kurso na ika nga
Short courses lang ito pero bibigyan mo kaagad ng hanap buhay ang mga bata. Sa TAGPROS, more improving technology, improving the teachers, etc. Commitment. So, ano ba ang nakikita natin na dito ba papunta yung gobyerno natin na parang ito yung kailangan kasi nakita natin nga na merong isang maybe you're aware of PISA, no? Ito yung tinitest yung kaalaman ng mga estudyante 15 years old, no, and above. Pero nakita natin doon, medyo sad to say, as a report ng SHED, pero hindi nila tinatanggap ito, na parang mababa ang weak ang knowledge na nakukuha ng mga bata pagdating sa science, reading, and mathematics. I think how can now ClickMe and TAGPROS enter into this kind of particular problem? Yeah. Well, kami, when we found out about that, parang it was so sad, no? Pero Yes. para for us in our own, para anong magagawa mo, no? And for us, yung talagang nasa laylayan ng lipunan, hindi nga marunong humawak ng computer, much less wala na silang way to go back to formal school. So somehow what ClickMe is doing, okay, nudging them towards that, no? They can maybe pursue later further schooling, pero at least once they know how to navigate the internet, medyo familiar sila sa computer, maraming opportunities na available sa kanila. At ayun na nga, the idea is ma-motivate sila enough na isik yung opportunities na yon, so they can get more training in science, no, in reading, pero for us it's really just the leg up and helping government, helping already all those who are doing something, because yun lang dahil you can condemn to death everybody else, but if you're not doing anything about it, baliwala ka rin, di ba? So sa itong ginagawa namin, it's kumbaga our best efforts, putting forth kung ano man yung mga nakuha namin in the past, in our backgrounds, in our networks, to bring them to the fore para mas makatulong talaga sa nangangailangan sa ating bayan. Alam mo na Mon, dagdagan ko yung datos mo, no. Merong recent survey na ginawa ang Thames International at saka ang University of San Carlos, no. Yung Philippine Assessment for Learning Loss, no. Right. At dati ang pasahan 75%, binabaan na nga ng 50%. Alam mo ba lahat ng bata out of 3,200 students, 47% lang ang nakuha on the average. Sa math, sa science, bagsak rin. English lang, pasang-awa pa, parang 51 lang, 51% lang ang nakuha ng datos. So napakalungkot, no? So inaggravate pa ng pandemic. So ngayon, talagang nasa quagmire na tayo, no? So ang ginagawa talaga namin, isa sa mga nakita naming problema niyan, again, yung kalidad nung pagtuturo, yung nagtuturo sa kanila. Kailangang i-equip. Kasi kung hindi marunong mag-convey ng lessons sa mga bata, either through technology or in person, mahirapan matuto yung mga bata at makipag-compete sa global economy. Lalo na ngayon, global economy tayo at hindi basta-basta tayo sumasabay tayo sa ibang bansa. So eventually, we have to make sure that all these teachers are equipped, no? As far as their skills and knowledge of learning. In fact, meron pang study na ginawa ngayon ang Cerebro dyan sa Pilipinas na hindi lang yung siguro dahil mahina yung mga guro, marami rin silang kasi ginagawa 400 to 600 hours on the average ang overwork sila. Hours overwork every single school year. Paano ka magiging competent teacher niya kung overwork ka? Pagod. 400 to 600 hours over. Cerebro data. Kailan lang yan? 2023 data. So yung gobyerno kailangan maayos ang polisiya. So dapat maayos ang pagre-research ng mga datos para malaman kung paano gagamutin yung problema. Kasi kung pasok lang ng polisiya, palit ng curriculum, kahit anong klase pang curriculum yan. Kung hindi yan mai-convey ng maayos ng guro, wala yan. Kahit MELC yan o yung matatag program ng DepEd, kung ano pa man yan. Kung hindi yan mai-convey ng maayos dahil ang teachers ay overwork, lack of pay, lack of hindi maayos ang mga sweldo, walang magandang professional development,
maraming factors, no? Kailangan i-consider lahat 'yan para gumaling ang mga guro, at pag gumaling ang mga guro, gagaling din yung mga bata dahil mahusay sila magturo. And the end result kasi, the students will really sacrifice in terms of having a quality education. And then the Correct. other problem is that natapos sila ng ng pagka-teacher, pagka-guro o education, they ended up a different profession. Oo, Minsan, tama. hindi ba? Minsan nasa ibang profession sila eh. Dahil nga, siguro makikita mo na hindi talaga sapat. No? But in Tama. fairness naman, I think naman, priority pa rin ng gobyerno ang quality education sa atin. But again, it boils down to funding problem. It Correct. boils down to, I think, may corruption pa rin dyan, yung incompetent pagkuha ng mga teachers, selections, and etc. etc. So, it boils down, no? Nag-multiply yun sa mga estudyante. And it's a good thing. Ito yung sinasabi naman ni Partner Bugin. Sinasabi namin na merong mga organisasyon at katulad nyo, Click Me at Tagpros, na handang tumulong sa gobyerno, kay Juan de la Cruz, sa sambayan ng Pilipino para umangat tayo in terms of having equality education. Ay, ito nga man, Partner, dadagdag ko partner, lang. if I may, Yeah. wait, Bigla ka nawala, kasi, pasensya na. Ang gusto ko rin kasi matalakan natin ngayon, no? Kasi gusto natin na pag naggawa tayo ng, kaya nga natin ginagawa itong na to, no? Kasi gusto natin na maging holistic yung approach, no? So, para makagawa nga tayo ng mas malaking programa. Ang nakikita ko dito, no? Kasi, of course, si Tagpros is focusing on the ang tawag dito, yung official na education system, no? Pero si Click Me naman, ito yung mga nalalaglag doon sa sistema na yon, di ba? Yun naman yung tinitingnan nila. So gusto ko naman madinig din kay Rose. Ano yung perspektibo ng Click Me tungkol sa anong kailangan, no? Bakit ito yung napili nilang tutukan, Rose? Yes, thank you, Kuya Bugi, no? Kasi sabi nga ni Mo, no, funding, yes, to a certain degree, pero kami, ako, I really think, yes, there may be always a lack of resources, pero that's not the reason not to do much about it. Because kami ay proof of concept. Just ko, wala kami namang mga funder, wala namang kami mga pera, wala namang kami ni full-time, but we're almost all volunteer organization. And yet we have managed to come up with our program, which is I would really like to believe quality, no? Kasi yung bayanihan spirit ng Pilipino, naha-harness natin. At nandiyan naman, people want to help. At yung even mga, the corruption, it's a fact of life, no? Even with Gawad Kalinga, we saw that. Pero sabi nga noon sa GK, in dealing with dishonest politicians, just be honest. So we present our program, we present our model, and then kahit ka pa corrupt politician, syempre kahit paano gusto mo rin makatulong, makamake difference, and nakikita mo itong legitimate vehicle that really makes a difference in the lives of your constituents, why not partner with them? So that's how we present ourselves, because our program is really a product of bayanihan. People who are like top of their fields, no? Like sila Father Ben Nebre, sila Dr. Teresa Baile, parang yun yung part ng team ng mga academe, pero at the same time, industry experts, no? Like sila Pinky Po. And we have in our team mga galing sa community, sila Glenn, Onya, Mara Salvacion, mga taga-GK, poor community sila. Pero they know best our learners. Kasi mga kaibigan niya yan, mga kamag-anak niya yan, kapitbahay niya yan, no? So, they know what will be more relevant to them as far as learning material. So, yun yung maganda. Dahil yan ang essence ng Pilipino, di ba? Bayanihan. Minsan nalilimutan natin yan sa kapangitan ng naririnig natin all over, the negativity that's out there, but we want to tap into that, the heart of the ulirang Pilipino, kagaya nga na sinasabi mo, Kuya Bugi. Napakaganda niyan. So that's part of our Click Me training, is the love of country, love of God and neighbor, yung strengthen yon side by side with practical lessons. Paano mahanap ng trabaho, paano ka ba dapat work ethics, paano ka ba dapat yung digital literacy. So, we're trying to accomplish that in a one-year program.
And our pilot right now, it's nearing the end. It's very inspiring how we're doing. So just imagine if we are able to scale that exponentially. Kahit paano, yung 30+% mong hindi nakatapos ng high school, kung magawa mo yan sa 20%, malaking bagay na yan. It's a generational change in our country. And we believe Rose, in ilan start na ang school. nag-benefit? I'm Ilan na ang sorry? nag-benefit? Ilan ang nag-benefit sa mga program, mga qualified Right students? now, we have There's 9 communities, 9 communities na pilot for now. Okay. So 900 learners, more or less. But Wow. our idea is in the next 5 years to scale exponential. Ito lang mahirap kasi yung first year yung talagang tapusin yung programa, i-testing. Pero ayun, kaya nga maganda yung sinasabi ni Kuya Boogie na if all of us know what each other's doing, maybe we can help leverage on each other's strengths, 'di ba? And mapalaki yung ginagawa natin para mas maraming makinabang. Pater. Okay. Yes. Salamat. Parang may gusto yata idagdag kanina si Chris. Chris, go ahead. Also, Boogie, I totally agree with Mon's observation and comments. But I also would like to emphasize, napakahalaga na mas mawala yung bureaucracy at saka yung government process and system. Dapat matransform na. Dahil, for the past, alam naman natin may learning loss dyan So we started a program called the National Remediation Program last year, and we talked to many government leaders. I'm not going to mention any names, but also DepEd officials. But ewan ko, ang tagal ng process. All full Nag-aantay kami, nakipag-usap kami. Biro mo dito, nag-remediate kami ng mga bata na mga high school students sa dalawang state dito sa Amerika, sa Maryland at sa Virginia. Marami kaming mga bata na nakapasa sa malalaking school, sa Georgetown, nakapasa sa Princeton. Dati hindi pangalawang take dahil dun sa learning loss, bumaba yung mga math skills. Focus kami in maths and science dahil yan ang then tayo competitive advantage di ba? I-remediate namin. Gusto namin apply sa Pilipinas. Nung last year, biro mo, ang tagal namin nag-aantay, 1 taon kami nag-aantay para i-remediate. Natunaw na yung mga bata. Hindi na naka-advance. Dahil ang goal namin is to remediate the gap para maka-advance. Kasi kung may gap, paano malalaman kung halimbawa nag-aaral ng derivatives yan, hindi marunong na equation yan, di kailangan saksakan muna ng equation functions, yung mga basic para maka-advance sa pre-calculus. Hindi maka-advance. Paano? Walang remediation. So we team up si Professor Boydon at lahat ng mga edukador sa Pilipinas, willing kaming kumuha niyan at mag-remediate sa maraming public schools. Unfortunately, because of bureaucracy, stalemate. Walang nangyari. Right. So I think go ahead. I think, Chris, that's a reality here in the Philippines. That's a problem of having appointed people in the government. Once a new administration come in, and then they will appoint several officials, nawala na yung pinag-usapan before. Hindi na susundin yun. So that's the problem. Kaya kung minsan nagkakaroon talaga ng delay sa mga sistema ng gobyerno natin, ng pamamahala natin. So I think sana yun ang kailangan na baguhin. Otherwise, talaga nakaka-depress, partner. Nakaka-dismaya. Thank you for that. That's the right term. But, partner, bago tayo, ang ganda ating discussion. Isang tanong na lang, how do you find ClickMe and TagPros 5 years from now? Go ahead, Rose. Yeah, hi. We actually have what we call 5M in 5Y, 5 million in 5 years. So that is our ambitious goal, is to reach 5 million poor Filipino high school dropouts and bridge them towards productivity, na makatapos sila ng high school, marunong silang mag-computer, at kahit papano
ay magka-create tayo ng the new Filipino OFW. Ang tawag namin doon, hindi overseas Filipino worker, kundi online Filipino worker. You know, so we'll have people without having to leave their families behind, no? Yung OFWs natin, heroes yan ng ating economy, no? Nagpapadala, pero nakita naman natin yung social costs. And now with the technology, pwedeng hindi na, pwedeng nandiyan ka sa Basilan, sa Tawi-Tawi, wherever you are, and you can earn a lot. You can earn dollars, you can be a digital assistant, a coder, a whatever, di ba? Just make sure you have the skills available. So yun yung pinipave ng way ng ClickMe, na I think very doable, no? We don't need ambitious, at talaga naman napakarami nating reklamo at pwedeng idaing tungkol sa gobyerno. Pero here we have a blueprint. We have a blueprint how we can take 5 million of our people out of poverty. So bakit, tulong-tulong lang. Yun ang aming vision for ClickMe. Sana 5 mangyari. million Filipinos. 5 million Filipinos for the next 5 years. Chris! Yes. Yeah, since day one, our goal is to be transformative. We would like to transform not only the education in the Philippines, but the education in the poorest countries around the world. We are creating products that they may use, not only in the Philippines, but in Thailand, in Burma, or in many other Cambodia, all those countries that needs help. We will create products that will scale. Especially, we will use AI technology, to make our teachers develop themselves, into a better teacher, and also the students, para tumaas din yung mga scores nila. Ako nga, ang goal ko yung parang kay Elon Musk, magtayo ng sarili niyang eskwelahan. Nagtayo ng sarili niyang eskwelahan. Dahil hindi siya happy doon sa eskwelahan na pinapasukan ng mga bata niya, dahil hindi siya real world skill scenario based. Dapat project based learning. Kasi kung puro nagte-take ka lang nag-aaral ka at yung mga teacher tinuturuan ka para mag-test. Wag na lang. Mabuti pa real world scenario, na tinuturuan mo yung mga bata hands-on, yung skill nila ma-develop sa mga STEM, sa mga coding, mga computer, yung mga technology based, So yan, at some point later on, we will try to look at a transformative education. Pag naging model yan, di lahat baka gumaya, di lalaki yung programa, hindi lang sa Pilipinas, but in the whole Asia or the world. Well said, Chris. Partner, your role now. Yeah. Well, alam mo, nakakatawa ito, kasi ano pa lang ito, this is just the tip of the iceberg. Ito pala yung unang pangarap, kasi siyam na pangarap yan, 9 dreams for a new Philippines, na flash nga natin kanina noong umpisa, pinapaliwanag natin kung ano yung gusto natin mangyari, at nakatutok, yung unang tatlo kasi ay nakatutok sa edukasyon. Okay? Kaya nga ang una natin gines ay yung tungkol sa edukasyon. But I think matutuwa din si Chris, and also Rose, na yung second set of 3 dreams is about communities, okay? So nandun yung tungkol sa bayanihan. And then the last 3 is about governance. So nandun naman yung sinasabi ni Chris na bureaucracy, So yan yung gusto nating mabago. Para lumutang talaga yung yung tunay na bagong Pinoy. And we hope that through Nueve para Nuevo, that will be the vehicle for transforming our country. Very well said, partner. Maganda yun. Talagang inseparable yun education, community, and governance. And that's what we thrive on. At yan din ang pinaniniwalaan ng programa Nueve para Nuevo. So I'd like to thank our guest, partner. Thank you very much, Rose, for joining us. And also, please, siguro one of these days also, we'll be having you again. Part 2 of our discussion in the program. Ayan. Yeah. Para doon sa mga nanonood sa atin, follow us on Facebook, Nueve para Nuevo. Ito po naman ang inyong Kapara Nueve para Nuevo, Mon Ilagan, with our partner, Boogie Boy Don po, ang bagong Pinoy. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye and have a good day. Bye-bye.